Ha? May pinost kasi ngayon si Rodante Marcoleta. Hmm? Kasi 'di ba tinanggap ni retired senior associate Justice Carpio. Tinanggap ni retired senior associate Justice Carpio yung hamon niya. Oh, kahit nga ako hindi ko inaasahan tatanggapin ni retired senior associate Justice Carpio kasi retired senior associate justice siya. Bakit naman siya papatol kay Marcoleta? Tatlo yung hinamon ni Marcoleta. Si Professor J. Batong Bakal na isang maritime law expert, si Commodore J. Tariela, yun yung mga hinamon ni Marcoleta at saka si retired senior associate Justice Carpio. Yung dalawa, si Tariela at saka si Professor J. Batong Bakal, hindi. Kasi sabi ni Commodore J. Tariela at ni Professor J. Batong Bakal, ang mga pagdidebatehan ay mga principles, doctrines tungkol sa West Philippine Sea, Kalayaan Island Group na hindi naman dapat na pinagdidebatehan eh. Settled na yan. Kumbaga mga settled na yan na mga bagay, hindi na yan dapat subject sa debate. Kaya sabi ni Commodore J. Tariela, bakit? Ano pang pagdidebatehan? Ganon din yung point ni Professor J. Tariela. Pero si retired senior associate Justice Carpio, pinagbigyan. Pinagbigyan si Marcoleta. Sabi naman kasi ni retired senior associate Justice Carpio, para ma-educate si Marcoleta. Para daw ma-educate si Marcoleta at maipakita sa ating mga kababayan na manunood ng debate nila na kung ano ang totoo sa West Philippine Sea at sa Kalayaan Island Group na issue na yan. Kumbaga, once and for all, ma-educate si Marcoleta at pangalawa, malaman talaga ng ating mga kababayan ano ang totoo dyan sa West Philippine Sea issue na yan at Kalayaan Island Group issue. Kumbaga educational ang gusto ni retired senior associate Justice Carpio. Kaya kahit na retired associate justice siya, pero sige, pagbibigyan niya daw si Marcoleta. Ngayon, may post na naman si Marcoleta. May post na naman si Marcoleta. Hindi daw siya sang-ayon doon sa dalawang conditions, yun doon sa dalawang sinabi ni retired senior associate Justice Carpio. Hindi siya sang-ayon. Kung magdidebate daw sila, wala daw yung limit. Ganito kasi ang paliwanag ni retired senior associate Justice Carpio. Parang payag siya sa debate. Pero ang propositions o ang issues na i-resolve ay ito lang. Ito lang. Totoo nga ba talaga ang West Philippine Sea o invention lang natin yan? Kasi ang contention ni Marcoleta, invention lang natin yan. Wala naman talagang West Philippine Sea. So kumbaga, ang unang isyong pagdidebatehan, sabi ni retired senior associate Justice Carpio, totoo nga ba talaga ang West Philippine Sea? Legal ba yan? O invento lang natin yan? Wala naman talagang West Philippine Sea. Yun ang unang issue. Ang pangalawa, yung Kalayaan Island Group. Ang Kalayaan Island Group ba dahil nasa labas na ng exclusive economic zone ay hindi na parte ng teritoryo natin at dapat nang i-give up? Yun yung pangalawang Yan yung pangalawang issue. Kasi yun din ang sinasabi ni Marcoleta na ang Kalayaan Island Group ay nasa labas na ng exclusive economic zone. So pwede na natin yang i-give up para ang drawing ng ating exclusive economic zone malinaw. Walang teritoryo sa labas ng exclusive economic zone. So sabi ni retired senior associate Justice Carpio, okay, yan ang dalawang isyong pagdebatihan. Yang mga sinasabi ni Marcoleta. Una, na ang West Philippine Sea, totoo ba na ito ay imbento lang ng Pilipinas? Hindi naman yan recognized. Pangalawa, na ang Kalayaan Island Group ay hindi naman talaga teritoryo ng Pilipinas at pwede nang i-give up dahil nasa labas na siya ng ating exclusive economic zone. So yan. Doon daw iikot yung debate. Ngayon, may post si Marcoleta. Nakita ko yung post niya sa kanyang Facebook page. Ganito ang pagkakasabi ni Marcoleta. Mga kabunyog. Sabi ni Marcoleta, while Justice Carpio's two-part position is structured and precise, restricting
The scope of the discourse unduly narrows a topic that is inherently complex, contested, and far-reaching. The West Philippine Sea issue cannot be reduced to a binary legal inquiry on terminology or geographic inclusion, as this risks a pre-framing the debate in favor of a particular narrative rather than enabling a genuine examination of all relevant discussions. I hope that Justice Carpio will agree to a healthy exchange without any imposed limitations. So wala daw dapat limitations ang debate. If the arguments are sound, they will withstand scrutiny across all fronts, legal, historical, and geopolitical. A friendly debate should eliminate the entire landscape, but any restriction will sure change the people who deserve to see the complex picture. In short, ang kondisyon ni Marcoleta, dapat daw walang restrictions, walang limit. Kasi si retired Senior Associate Justice Carpio, may proposition lang. May issue lang na dapat pagdebatihan. Ha? Para doon ang issue. Focus doon. Huwag yung kung saan-saan pa mapunta ang diskusyon. Ha? Si Marcoleta naman, gusto niya kahit daw saan mapunta. Ha? Kahit saan daw mapunta. Huwag daw mag-limit doon sa two issues na pinopose ni Carpio na pagdebatihan. Sa akin, mas tama naman si retired Senior Associate Justice Carpio. Abogado si Marcoleta. Kapag may debate, o lalo na sa pag-resolve ng mga issues, ilinaw muna, ano bang issue ang pagdidiskusyon na natin? Limitation sa issue, ilimit natin sa issue. Huwag tayong lalabas doon. Magulo yan pag walang ano. O yan kasi ang problema kay Marcoleta. Magulo. Ha? Samantalang dito, ang gusto ni retired Senior Associate Justice Carpio, ilimit. Kung ito yung issue, dito. O, di ba sabi ni Marcoleta, wala namang West Philippine Sea. Imbento lang natin yan, wala naman daw coordinates yan. O, yun muna ang unang pagdebate. Pangalawa, yung Kalayaan Island Group, labas na yan ng EEZ. So, pwede na natin pag-isipang i-give up yan. O, dahil hindi naman yan bahagi ng exclusive economic zone. O, yun lang, dun lang. Oh, ay si Marcoleta, gusto niya lahat na saklawin sa debate kung saan-saan mapunta. Parang debate ng Iglesia ni Cristo yan at dating daan, wala namang papupunta yan. Ha? Yan din yung dahilan, bakit doon sa House of Representatives nang umattend ako doon, kung anong-anong mga nire-raise na issue ni Marcoleta sa akin doon, ayaw kong patulan. Kasi kung saan-saan napupunta, bawat sabihin mo, may sasabihin na naman siya. Wala namang direksyon, walang patutunguhan. Yan ang problema dyan kay Marcoleta. Ha? Talagang ano lang. Ha? Tapos, tama naman yung, wala daw limitation ang debate. Pwede ba yun? Kung saan-saan mapupunta, walang limitation. Ewan ko lang kung tatanggapin yan ni retired Senior Associate Justice Carpio. Pero professional si retired Senior Associate Justice Carpio, professional yun. Saka yun, napakadisiplinado. Kung magdidebate, may scope ng limitation. Hindi yung kung saan-saan mapupunta. Ewan ko lang kung pagbibigyan ni retired Senior Associate Justice Carpio yan. Pero parang ang lumalabas dito, si Marcoleta, kung ano-anong palusot na naman. Sa halip na, okay, sige, laban ako dyan. Kasi inano na siya eh. Tinanggap na ni retired Senior Associate Justice Carpio yung hamon niya. Tapos ngayon may kondisyon na naman siya. Tapos yung kondisyon niya, wala daw limitation ang debate kung kahit saan daw mapunta. Parang kahit pwedeng pag-usapan. Pwede ba yun? Anyway, abangan natin. Pero ako tingin ko lang, yung mga style na yan ni Marcoleta na kung ano-ano na naman kondisyon ang ini-impose. Malamang natatakot na itong Marcoleta na to. Alikabok kasing kakainin niya pag nagdebate sila eh. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.